Chapter 9, the strategic leadership for effective organization. So the foundation of effective leadership strategies from the foundation of corporate managers in handling the affairs of the business enterprise towards the attainment of its corporate goals and objectives through the practices of strategic management process. So ang foundation of effective leadership is sila gud ang gagunit sa isa ka business. Gani sila ang ga-implement sa kakayahan good sa ilang goals or objectives na gusto nila i-implement sa ilang business. Characteristics of effective strategic leaders. So number 1 is willing to make candid and courageous decisions that may be difficult but necessary. So as a leader is dapat na akay willingness na mo create good og honest and courageous decision, karang strong na decision ba sa isa ka business good, miskan lisod man siya pero kailangan jud ana. Then number 2, have foresights on the prevailing condition in the environment. So kung leader man ka, so dapat kanang ma-predict good nimo kanang ma-predict nimo kung unsa ang nahitabo or unsa ang condition sa surroundings sa sulod sa business, if may changes ba or may need ba i-change na. So number 3, have clear understanding of the consequences of the decision. So as a leader sa mga decision jud nimo sa isa ka business is dapat ready ka o karang kabalo ka mosubot ba sa consequences bitaw na mahitabo ana. So number 4, have clear visioning of employees' needs and capabilities. So dapat kabalo ka kung unsa ang mga needs o karang kakayahan good sa mga employees, kay basig magpataka kag hatag og task ana sa iya pero dili day niya kaya kay tungod lahi iyang capabilities, lahi iyang kakayahan ana. So number 5, motivates employees for effective and efficient performance. So man jud ni siya karing normal man jud ni nga karang leader ka is karang isa jud na sa imong responsibility nga mag-motivate jud ka sa imong mga employees para karang karang mas matarong o karang mas efficient ba ang ilang performance good ana. Then so number 6, knows the art of soliciting feedback from peers and supervisors. So kay leader man ka, so dapat kabalo ka mangayog advice or mudawat sa feedback nga karang gikan good sa imong supervisor or gikan sa mga employees or gikan sa mga tao nga naa sa business. Number 7 is develop strong partnership internally and externally. So kay leader man ka, so dapat ma-develop pod ang imong relation good, ang relation nimo sa mga tao nga naa sa business, sa gawas man o sa sulod. Then number 8, good communication skills that facilitate effective execution of their strategic vision. So as a leader kay leader man ka, dapat naa kay good communication skills na para mapadali good ang pag-execute sa mga himuonon, para dali nimo siya ma-relay ba sa mga employees ana. Leading teams' efforts effectively. Number 1, design the work structure that provides flexibility and autonomy for decision making. So kailangan nimo siya sa team leader para ang imong employees is naa sila'y control and freedom sa ilahang mga gipanghimo, and also tagaan nimo sila og authority to make a decision base sa inyong task or sa inyong himuonon, and also kailangan ni siya og open communication para mas ma-manage pa nila inyong buhatonon. So number 2, provide adequate
corporate resources for members to accomplish tasks. Kailangan nimo ma-provide ng imuhang mga employees or members og mga tama og sakto nga mga tools, equipment, especially budget para mas matarong nila og himo og mahimo nila on time ang mga tasks nga imong pahatag sa ilaha. And then number 3, determine if the teams are necessary to accomplish corporate goals and objectives. So, kailangan dyan nimo ma-determine as a leader kung ang imo habang mga teams is gahimo ba sila kung sa imo gipahimo sa ilaha or wala ba sila gahimo o ka ng mga anomalya. Kailangan nimo ma-determine ang ilang ginahimo para dili gud mo masabal, then ang inyong goal is mahimo ninyo or ma-achieve ninyo on time. So, number 4, determine the effectiveness of team members' contribution to work teams. So, as a team leader, kailangan nimo ma-determine kung unsa ang kakayahan sa imong mga team members. Kung unsa ang ilahang kaya mo haton, unsa ilang skills, kung asa sila mas maayo, para mas mabutang nimo sila kung asa sila dapat. Then, para po, dili gud sila malibog-libog pod as a team members. Kay, halimbawa, kung dito nimo sila ibutang sa part nga, di sila kabalo, syempre, ang kilabasan na di maayo. So, dapat, as a team leader, ma-determine mo sila isa-isa kung asa sila dapit or mas asa sila na may nalalangan. So, number 5, ensure that all team members know and understand their perspective role. So, dapat jud kada isa sa imong mga members, kabalo sila kung unsa gud ilang perspective goals. Kay para maka-avoid tag confusion, maka-avoid og confusion sa inyong grupo, and also ano na silang hunahuna ang specific task, specific responsibility nga ilahang himuon as a members. Dapat kabalo sila kung unsay role nila, kung unsay dapat himuon nila, kung asa sila dapat ng butang, dapat kabalo sila anak tanan. Number 6, provide the training and corporate intervention through corporate consultant. Halimbawa, ang company mag-hire og consultant para mag-conduct og leadership workshop or coaching session para sa mga employees. So by that, ma-improve ang leadership activities sa employees. And also, maka-help po ni sa mga employee na maka-gain sila og new skill, mas maragdagan ang ilahang knowledge. And tungod ana, mag-lead na siya into a better collaboration and decision making para sa continuous improvement sa isang company. Number 7, provide regular feedback regarding performance and accomplishment. So, as a team leader, kailangan nimo mag-provide og feedback sa ilaha gyud regularly para makabalo sila og aware pod sila sa ang ilang ginahimo ba is tama or mali or good ba ilang performance or na-reach ba ninyo ang inyong dapat nga goal, and dapat po po niyo sa ilang inyong isulti po niyo sa inyong or ilang mga accomplishment through the journey niyo bago niyo na-achieve ang isa ka task. So, let's proceed to the cardinal characteristic and values of good work teams. Una-una dyan is dapat ang mga members is mag-participate actively and positively. Dili mag-KJ, as long as tama man ang imong gihimo, mag-participate ka. And also po, ang maayo po ka members dapat maminaw, and then maghatag po sila og mga thoughtful na feedback. And then, willing sila mag-take og risk as long as tama ang ilang gihimo. Paano ka makabalo kung pwede kung di na mo i-try, diba? And dapat kabalot po sila sa ultimate goal. Kung sa ito'y dapat goal mo, dito dapat himuon nila. And then, sa isa po ka team, dapat jud na ay open communication and then no judgment. It's because kapag dili man good open ang communication, magkaroon ka ng dili pagkasinabtanay, and then pag may judgment is magkabangi ang nasa isa ka grupo, dili magkasinabot. And also dapat nadyo initiative ang imuhang mga kauban o maayo ka nga members isa ka team, dapat ang ka-initiative na ay dapat magkumani kay nanapod himuon lain, dapat kumuon nga time, dapat himuon jud na sa din kuman mo dapat on time. And also dapat magsuportahan mo sa isa't isa, di kay kanang dili ko na ganahan sa iya kay
dili na ko siya bet. Dili dapat dapat magsuportahan mo sa isa't isa. It's because ang inyong manghihimo is para po sa inyo, ha. And also po, as a good team, dapat magkaroon mo o pag sinabtanay, then dapat kung sa tong objective ninyo, dapat committed mo dito, dili na mo pasalain. And then also as a members nga maayo, dapat i-influence ni mga uban sa imong decision making. Dapat ka nang hala tama no, napud ko idea, dapat mo ko na itong himuon para makamit na to atong goal. And then also i-encourage ni mo ang tanan kanang magkaroon gud, i-encourage gud ninyo ang isa't isa, din magkaroon pud mo acknowledgement sa isa't isa, kanang magsabay mo grow as members, dapat walay left behind. And also ang pinaka-importante sa time is dapat jud kabalo ka mo dawat sa imong mali. Kapag mali ka, dawaton nimo, di kay magpabida-bida ka, di ba? Di jud na siya maayo asab pag nakasi sa katin. So dapat humble ka, dawaton nimo imong mali, and then dapat dili jud di mo i-blame ang uban, di ka mag-blame sa siya manggod, dili ka dapat yun dapat kung mali ka, dawaton nimo, kay mas mag-grow ka kapag dawaton nimo ang mga mistakes. Factors to consider in development of management team. Number 1, the more heterogeneous the management team, the more difficult it is to manage. Yes. Pero bisan og lahi-lahi gud na sila sa isa ka team, lisod jud na sila i-handle sa mot naglaylay silang background, laylay silang perspective, laylay silang characteristic. Pero kung nindot ka nga leader, kana sila isa-isa, maghatag na sila og unique nga perspective pud pag abot na sa inyong hang kanang evaluation, makahatag pud na sila og kanang makakontribute po na sila para sa overall success sa organization. Basta tama lang ang imong leadership sa ilaha, ihanay nimo ang tanan, kay syempre ikaw mag-adjust, dapat i-consider po nimo sila. Number 2, differences in opinions due to different background and experience. So same gyapon just number 1. So as a leader, ang imuhang mga team member is nandiyo na sila different opinions. As a leader, himuon nimo tong ilang different opinions nga magamit nimo sa different solutions pod. It's because as a team leader, kailangan jud nimo og way, di ba, para mas ma-develop pa ang management. So as a leader, sa imo jud nakasalalay ang tanan, kanang kada isa sa ila makahatang na sila og unique perspective. Then kana ilahang mga unique perspective, kanang ilang lahi-lahi ng mga ideas, himuon niyo muna siya, gamiton niyo muna siya sa lahi-lahi pud mga ideas nga mas matumpak ang ilahang ideas. Number 3, diverse background may inhibit the process of decision making if not properly managed. So as a leader, dapat i-manage niyo mo og tarong ang tanan, kay sa akong ginaingon gani-gaina, di ba na may lahi-lahi sila nga ideas. So dapat ihanayon nimo ang tanan, i-manage nimo ang tanan, kay kapag mamali, di jud may ang kinalabasan. Number 4, sub-optional decision may emerge when threats and opportunities are not properly examined. So naman yung mga decision nga nahimo nga kapag dili evaluate, mali jud ang kinalabasan. So dapat pag mahimo ka decision, dapat i-evaluate jud nimo siya, kay daghan jud og mga risk sa unahan. And also maka-benefits po na siya into a great and best outcome pag i-evaluate sa nimo ang tanan bago nimo himuon jud. Number 5, difficulty in bridging of opinions due display of intellectual supremacy, especially when one asserts his position in the organization. So mo dyan na nakalisod kapag naiisa sa isa ka grupo, pag naiisa dia na taas iyang posisyon, ihaman ang gamiton yung posisyon para magpahawod-hawod yun siya. So as a leader, dapat tudluan jud nimo humanity ang imong mga members, like tudluan nimo sila nga dapat respetuhon nila ang idea sa uban, kanang fair lang gud mo nga dapat tagaan nimo og tagaan nimo chance sa pudtong uban nga even though baba lang ilahang posisyon, basin dayag makatag pa sila og kanang mas tindot pa day lang idea nga imo. So ikaw pod, if ikaw tong taas og posisyon, dapat
dili ka magpahud-hud, di kay nga ay ako ang dapat idea ang masunod kay ako may taas, dili dapat yung nana. Dapat sabton pud ni mga uban, dapat paminahon pud ni mga uban, dapat open pud ka nga dawaton ng ilahang mga open pud ka nga dawaton ng ilahang mga ideas. Characteristics of high-performing tasks. Number 1 is high-driven with task-oriented goals. Number 2, with clear and elevating goals. Number 3, committed and competent members who work hard. Number 4, collaborative climate of trust among members of the team. And number 5, high standard of excellence. Staffing and corporate team. The staffing of corporate team members is a very critical organization and decision as it has important implicators of them. Number 1 is internal sourcing strategies. Internal sourcing strategy is the assessment of people within the organization who are ready for corporate governance. And the advantage of hiring from the internal source. Letter A, knowledge about the firm's operation that brought them to competitive advantage. Letter B, familiarity with company products and operation. So, kung naay hiring sa inyong company, kailangan nimo i-familiar ang mga products sa kumpanya. Letter C, knowledge of system and operating procedure. Letter D, development of high moral and commitment. Letter E, lower and turnover rate of valuable managers. And letter F, higher sustained performance and lower training costs. Number 2, external sourcing strategy. The external sourcing strategy, it is the process of collecting career position from outside the organization other than the one for which they work currently. So, advantages of external sourcing strategy. Letter A, bringing in new blood to the organization. Experience in other firm develop new strategies. Letter C, changes in current strategies when top teams in homogeneous in character. Letter D, innovation and new technology updates. And letter E, development of new system and procedures. The next is effective strategic leadership. The making of effective leadership for corporate governance involve long-term vision of the firm's strategic intent. Effective strategic leadership is ang madiskarteng pamumuno ay isang mahalagang aspeto ng paggambay sa mga organisasyon patungo sa kanilang mga pangmatagalang layunin sa pamamagitan ng paggamit ng mga malikhaing kasanayan sa paglutas ng problema at madiskarteng pananaw. Ito ay nasasangkot ng pag-unawa sa sarili sa sitwasyong nasa kamay, pagsaalang-alang sa iba't ibang mga opsyon at paggawa ng mga desisyon na nakikinabang sa mga organisasyon sa kabuuan. Kailangan iangkop ng mga madiskarteng pinuno ang kanilang mga estilo na pamumuno batay sa mga pangyayari at individual na kasangkot. Kasama sa ilang karaniwang estilo ng pamumuno ang authoritarian, participative, delegative, transactional, transformational, at servant leadership. So, yun guys. The next is meron tayo 4 types of components of
effective strategy. First is corporate strategic direction. Ang strategic corporate direction daw guys is the firm must be develop a long-term vision of its strategic intent. The long-term direction is planned and conceptualized with its level management is a driver of strategic leadership behavior in terms of corporate productivity and expansion. What is corporate strategic direction guys? Is ang corporate strategic direction, ang estratehikong direction ng mga kumpanya ay tumutukoy sa hanay ng mga aktibidad at desisyon na ginagawa ng isang kumpanya upang makamit ang mga layunin at layunin ito. Kabilang dito ang pagtukoy ng isang malinaw na landas na susundin ng organisasyon na tinitiyak ang lahat ng pasisikap at desisyon ay naayon sa pangkalatang misyon at pananaw ng kumpanya. So, yun ang meaning ng corporate strategic direction. The next is maintaining and exploiting core competencies. So, maintaining and exploiting core competencies daw guys is strategic leadership ensures that the firm exploits and maintains its core competencies in the production of quality products, delivering them to customer at a price that is affordable, and maintaining sustainable operation through effective customer relation. So, maintaining core and exploiting core competencies upang mapanatili ang pagsamantalahang ang mga pangunahing kakayahan ng epektibo. Dapat munang tukuyin ng isang negosyo ang mga pangunahing lakas at kakayahan nito na nagbubukod dito sa mga kakompetensya. Kapag natukoy na ang mga pangunahing kakayahan na ito, kailangan ng mga negosyo na patuloy na pangalagaan at pahusayin ang mga ito upang matiyak na mananatiling may kaugnayan at mahalaga ang mga ito sa merkado. So, yun ang meaning ng maintaining and exploiting core competencies. The next is ability to develop human resources. Ability to develop human resources ay strategic leadership emanate from the developed human capital that runs the whole operational strategies of the firm. It is the ability of the firm to develop the critical elements of strategic leadership and effective implementation of strategy through committed executives and employees of the firm. Ang meaning na nito guys ay ang pagbuo ng human resources ay nasasangkot ng pag-aalaga at pagpapahusay ng mga kasanayan, kaalaman at kakayahan ng mga empleyado sa loob ng isang organisasyon upang makinabang ang kanilang potensyal at epektibong mag-ambag sa pangkalatan ng mga layunin ng kumpanya. Ang prosesong ito ay sumasaklaw sa iba't ibang aspeto tulad ng pagsasanay, mentorship, pag-uunlad ng karera, pamamahala sa pagganap at paglikha ng isang kaaya-ayang kapaligiran sa trabaho na nagpapatibay ng paglago at pagkatuto. Yun ang meaning ng ability to develop human resources. Next guys is sustainable and effective organizational culture. Sa organizational culture guys is organizational culture is a complex set of corporate ideologies and core values that is shared throughout the firm and it influences the way business is conducted. The firm can develop core competencies in terms of its capabilities it possesses and the way they are used to produce strategic action. Sustainable and effective organization daw guys is ang paglikha ng isang mapapanatiling kultura sa negosyo ay nagsasangkot ng
embed ng pagpapanatili sa pang-araw-araw na mga desisyon at proseso. Nangangailangan nito ng malinaw na pag-unawa kung paano pagpapanatili sa mga organisasyon sa pangmatagalang panahon. Ang kultura ng pamamatali ay mahalaga para sa mga negosyo na naghahanap upang balansehin ang mga panganib sa pananalapi, panlipunan at kapaligiran habang tinutupad ang kanilang pangmatagalang obligasyon at pagkakataon. So, may tatlong example ako sa culture guys is entrepreneurial opportunities are important source of growth and innovation. It could be encouraged or discouraged. Encouraged when the firm will use the entrepreneurial orientation in the development of core competencies for the firm's growth and expansion, and discouraged when the strategic leaders will use their orientation in establish their own personal business operation that is related or similar to the firm operation. Sa develop of operational entrepreneurial orientation guys is ang entrepreneurial orientation ay isang mahalagang konsepto sa diskarte ng organisasyon at tagumpay ng individual. Kinapapalooban nito ang mga proseso, kasanayan at mga estilo sa paggawa ng desisyon na nagtutulak sa pag-uugali ng entrepreneurial sa loob ng isang organisasyon o individual. So yun ang meaning ng development of entrepreneurial orientation. The next is dimension for employees motivation and orientation. Sa dimension for employees motivation and orientation naman guys is sa konteksto ng mga cross-cultural na pananaw sa panggayak ng empleyado. Ang pag-unawa sa mga dimension ng kultura ay maaring makabuluhang makaapekto sa kung papaano lumalapit ang mga leader sa pag-uudyok sa kanilang mga kupunan. Ang mga kultura na dimension ay nagbibigay ng isang balangkas para sa komprehensibong pagkilala sa mga kultura ng organisasyon at maaari maging instrumento sa pag-angkop ng mga diskarte sa pagganyak upang iayon sa mga kultura na katangian ng mga empleyado. So yun guys, ang example naman may ba't ibang uri ng example dito. Yung first is the culture autonomy, next is the culture of innovation, next guys is the culture of risk-taking, the last is the culture of proactiveness, and iba pa guys. Yun po ang mga example ng dimension for employees motivation and orientation. Next guys is corporate ethical standard and practices. Sa corporate ethical practices naman guys is corporate ethics are synonymous with the image of the firm in the business world. The effectiveness of the corporate process increase when they are based on ethical practices as it builds the image of the firm among its various stakeholders. So yun guys, ang meaning naman guys, ang mga pamantayan at kasanayan sa ethical ng kumpanya ay mahalagang aspeto ng etika sa negosyo na gumagabay sa pag-uugali ng mga kumpanya at individual sa loob ng kapaligiran ng kumpanya. Ang mga pamantayang ito ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga prinsipyo at halaga na namamahala sa kung paano gumagana ang mga negosyo, nakikipag-ugnayan sa mga stakeholder at gumagawa ng mga desisyon. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pamantayang ethical, ang mga kumpanya ay maaaring bumuo ng tiwala sa kanilang mga customer, empleyado,
mamumuhunan at mas malawak na komunidad. May 3 components ako dito sa corporate ethical standard and practices. Ang 3 components naman guys, marami to, pero 3 lang kinuha ko. First is transparency, next is integrity, and the last is accountability. So yun guys ang mga components ng corporate ethical standard and practices. The next guys is balancing organizational control. So balancing organizational control, developing and using balanced organization control is the final component of effective strategic leadership. Controls are necessary to help ensure that the firms achieve their outcome in terms of performance and average return. Organizational controls emphasize strategic implementation and financial controls, as these are the main responsibility of top and managerial executive. Sa factors used in organizational controls, may 6 na factors dito guys. First is the use of strategies in the implementation new program. Next is factor that alter or revise existing procedure. The next is activeness that builds credibility to consumer and stakeholders. Next is activeness that supports strategic change. Next is control that provides related adjustment in the resources. And the last one guys is financial and resources control in the implementation of strategies. So yun guys ang balancing organizational control. So yun guys ang report ng chapter 9. Thank you guys and God bless. Thank you.